Hello mga ka-friendly, samahan nyo na naman kami sa panibagong araw ng aming buhay dito sa Australia. Sa bagong lipat nga naman dito sa Australia, ano nga ba ang mga naging adjustment namin? So ito, unang-una syempre yung paggising namin kasi kami is hindi talaga kami mga morning person. Madaling araw kasi talaga ang tulog namin sa Pinas and then nagigising naman kami ng tanghali na o minsan hapon na kaya wala talagang chance para makapagluto kami ng sarili naming pagkain. Kaya madalas nagpapadeliver na lang kami ng food namin sa Grab or kaya sa Food Panda o di kaya nagda-drive kami sa drive-thru para doon na lang kami bumili ng food namin. Medyo malayo rin talaga yung pamumuhay namin dito sa Australia kaysa sa nakasanayan namin pamumuhay doon sa Pilipinas. Kaya niya dito nakakasanay na namin magluto ng food namin everyday unlike dun sa Pilipinas na pa-order-order lang and pa-deliver lang kami. Dito nga nagpatulong ako maghiwa ng chimken kay paring Johnny kasi medyo matigas yung chimken, 'di ba may mga buto yan. So ayan, and dito nga after niyan, ayan, after ko magluto namalansya naman ako ng uniform ni Tete. O 'di ba, natuto na ako mamalansya dito. Dati talaga pag namamalansya ako nasusunog ko talaga. Unti-unti na rin namin nakakasanayan yung pamumuhay namin dito sa Australia na anuman yung nakagawian namin pamumuhay sa Pilipinas, unti-unti na rin nawawala yon. So gaya nga niyan, ngayong araw na to, magsusundo naman ako kay JJ sa kanyang trabaho. Oo, driver naman ako ngayon dito. Talagang all around na talaga ako dito ngayon. Unti-unti, marami akong natutunan sa bansa na to. Nung kinagabihan nga, naisipan ko naman maglinis ng bathtub namin. Kasi kailangan talaga dito sa Australia, malinis ka. Malinis kang tao kasi may inspection sila every 3 months. So ayan, naglilinis ako para hindi ako mahirapan kapag ka nagkaroon ng house inspection. Medyo konti na lang yung lilinisin ko. Hindi yung talagang as in mahihirapan ako, yung talagang stress na stress ako kung paano ko pakikintabin yung buong bahay. Tanggal talaga yung pagiging tamad ko dito sa Australia. Unlike sa Pilipinas, nakunukan ako ng tamad. Pero dito talaga, masipag ako girl. Kasi tignan mo naman, wala akong mababayarang katulong dito. Hindi to gaya ng Pilipinas na pwede ako magbayad ng mga tao na maglilinis para sa akin. Dito talagang solo ko. Solo ko talaga yung paglilinis. Hindi naman solo totally kasi kasama ko rin naman yung mga anak ko. Tinutulungan din naman nila akong maglinis. Pero ibig sabihin, unlike kasi sa Pilipinas, pag ayaw nila maglinis, kaya magbabayad na lang ako kaysa naman sa pahirapan pa namin yung mga sarili namin. Kaya ayan, talagang dito natuto ako ng mga bagay na kailangan paghirapan mo sa sarili mo na hindi lahat paandar mo yung paandaran mo ng pera. Kaya itong mga unang buwan na to, medyo nag-struggle din talaga ako nag-adjust talaga ako ng bonggang-bongga sa lugar na to, sa lahat ng bagay. And after ko nga maglinis ng banyo, ayan naman, nag-eme ako dyan. Alam nyo na, minsan, na-miss natin magkanta-kanta. Yan yung mga pantanggal natin ng stress, di ba tayo mga nanay. And ito nga pala yung labahan namin nung araw na yan. Ganyan kami magpatuyo ng aming labahan. Dahil nga sa winter ngayon, napakahirap magpatuyo ng mga damit. So ayan ang ginagawa namin. Binubuksan namin yung heater and dyan namin tinatapat yung mga damit namin para makatuyo kami. Paano ba yan mga ka-friendly? Hanggang dito na lang uli. Bye! God bless!